Isang makakalikasang araw sa lahat ng nakikinig at nagsusubaybay nitong programang Ugnayan at Kalikasan ng ating kabagang na Non-Timber Forest Products Exchange Program. Ang tanong ukol sa Wreath of Kalikasan, ano ba ito? Ano bang uring nakautusan nito? Anong uri ng remedyo? Ang Wreath of Kalikasan po ay isang espesyal at di pangkaraniwang remedyo na iginagawad ng mataas na hukuman, Korte Suprema, kung merong mga proyekto na mapanganib o merong mang pagkukulang ang mga ahensya ng gobyerno at ang panganib at pagkukulang na yan ay makakaapekto sa dalawang syudad o dalawang probinsya. Particular pa, makakaapekto sa kabuuang kapakanan, sa kalusugan at sa mga ari-arian ng mga mamamayan na sumasaklaw sa dalawang syudad at dalawang probinsya. Sa makatuwid, kailangan mapatunayan na malawak ang kanyang panganib o kanyang posibleng epekto ng isang proyekto o dahil sa pagkukulang ng gawain ng isang ahensya ng pamahalaan. Ang Wreath of Kalikasan ay naglalayon na tugunan ang mga puwang o pagkukulang sa usapin ng pagpapatupad ng batas. Kasi alam natin ang daming batas, pangkapaligiran. Pero ang butas ng batas ay hindi nga siya epektibong napapatupad. So, ang objective ay dapat tugunan kung may puwang man. Recently, ang Korte Suprema ay nag-issue ng Wreath of Kalikasan sa Sibuyan Island at sa Brooks Point, Palawan. Hindi maliwanag na ang mga lugar na to ay sumasaklaw sa dalawang probinsya o sa dalawang syudad. Ngunit bakit ito ay ginawad ng Korte Suprema? So sa akin pong humble opinion at sa aking pananaw, dahil dun sa statement ng Korte Suprema na sa Brooks Point halimbawa, ito ay Mount Matalingahan Protected Landscape, part ng Mount Matalingahan Protected Landscape na sumasaklaw sa 5 munisipyo. Okay? Posible ba ang 5 munisipyo ay parang pamalang lokal na 2 syudad? Ganon din ang Sibuyan. Isa siyang pinapangalagaang lugar na napakahalaga ng epekto nito sa madaming mga municipalities. Ito ay magandang oportunidad. Bakit mahalaga siyang oportunidad? Kasi halimbawa sa Palawan, na sa matagal ng panahon, alam natin na hindi tayo pwedeng saklawin ng Wreath of Kalikasan kasi isang probinsya lang tayo. Pero ngayon na iginawad ito sa Brooks Point at kinilala ng Korte Suprema, ng Korte Suprema ang kahalagahan ng Mount Matalingahan Protected Landscape. Ito ay isang oportunidad sa iba pang mga pamayanan natin o grupo, pati mga advocates na gumawa ng ganitong hakbang sa darating na panahon. Tandaan po natin, hindi rin madali ang proseso ng Wreath of Kalikasan. Kasi ang mangyayari po nito, tatanggapin pa rin ng Korte Suprema yung iba't ibang ebidensya ng mga partido na sumasaklaw sa kaso. So, dadaan pa rin ito ng pagdinig at batay doon sa pagdinig ay magpapasya ngayon ng Korte Suprema kung maggagawad ng tinatawag na Privilege of the Wreath of Kalikasan. Sinasabi ko muli, sana maintindihan natin na sa dami ng iba't ibang uri ng problemang pangkapaligiran, tingnan din natin ano yung oportunidad na ibinibigay sa atin ng mga kasalukuyang alituntunin na iginawad ng ating mataas na hukuman. Marami pong salamat.